Ilang eksperto na ang nagbabala na posibleng magamit ang AI sa pagpapakalat ng fake news. Pero ang gobyerno, balak na rin itong gamitin sa pagtugon mismo sa issue. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Mabilis na lumalaganap ang fake news, kaya naman may solusyon na ang Presidential Communications Office at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para tugunan ito. Ayon kay Yusek Alexander Ramos, kaakibat ng pagpasok natin sa digital age ang problema sa disinformation. Masyadong bastardized na ang ating social media and we have to address it. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement, gagamit na ng Artificial Intelligence o AI para masugpo ang pagkalat ng fake news, pati na rin ang mga scam. Yung trend kasi, ang tao nagre-report. Ito ba ay deepfake o hindi? Aantayin nyo ang government to respond. Let's shortcut the process. Ibigay natin ang kapasidad mag-discern ang publiko through their communities. Because, tandaan nyo, maraming channels yan where we post the content. Hindi ho yan kaya i-monitor ng government. Decentralize natin. So, bago lumaki ang apoy, bago ma-absorb ng ibang tao, maagap pa, pwede nang makita kung deepfake o hindi. Pangunahing layunin din daw ng AI app ang mapangalagaan ang integridad ng nalalapit na halalan. Na-acquire ito mula sa Singapore. It is a tool that is naka-install siya sa laptop, sa computer, no? So when there is a community gathering at may nai-report na mukhang kaduda-duda ang content, ito ho ay kanilang isasalang sa tool na ito, no? Within 30 seconds, it will be determined if it's a deepfake. Sa ngayon, may hotline ang CICC na 3126. Maaring isumbong dito ang pinagdududahang fake news. Pwede rin daw ipadala ang link ng mga kahinahinalang post o content sa pamamagitan ng e-report ng CICC. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.